Kabadong pumasok sa glass door ng 8 palapag na gusali si Maggie. Doon siya hinatid ng taxi na kanyang sinakyan. Naroon umano ang auction na hinahanap niya. Miss, nasaan ang guest pass mo? Tanong ng lalaking gwardya nang makarating siya sa entrance ng auction. Kailangan pa ba yun? May alahas akong tutubusin sa loob. Kung wala kang guest pass, umalis ka na. Nalingat lang ang lalaki ay tumakbo si Maggie papasok ng silid. Hoy, bumalik ka rito! Tigil ng gwardya. Nagtawag na ng kasama. Naabutan siya ng mga ito at hinawakan sa mga kamay. Bitiwan niyo ako! Nagpupumiglas niyang sigaw. Bawal sabi pumasok kung walang guest pass. Maliban na lang kung empleyado ka at kaanak na may-ari ng auction. Sabi ng lalaki. Naalala naman niya ang sikat na jewelry designer na kanyang iniidolo. Fiancé ako ni Loki Guerrero. Sigaw niya. Napatingin tuloy ang mga tao sa kanila. Sinungaling! Singhal ng isang lalaki. Nataranta na siya. Let her go! Maya-maya ay sigaw ng baritonong tinig ng lalaki. Nagtataka si Maggie kung bakit bigla siyang pinakawala ng 2 gwardya. Pumihit siya paharap sa lalaking nagsalita. Automatikong naghurumentado ang kanyang puso nang mamukaan ito. Sir, ang babaeng to yung nagpapanggap na fiancé mo. Sumbong ng isang gwardya sa gwapong lalaki. Namimilog ang mga matang tinitigan ni Maggie ang lalaki. Napagtanto kasi niya na ito si Loki Guerrero. May picture siya nito na kanyang ginupit mula sa jewelry brochure. Is that true, miss? Tanong sa kanya ni Loki. Nilapitan pa siya. Ginupo na siya ng kaba pero hindi nagpatinag at nanindigan sa kanyang pinaglalaban. Kawan, gusto ko lang naman pumasok dito kasi may nagbenta raw ng kwintas ng lola ko sa auction na to. Tutubusin ko lang naman sana. Paliwanag niya. Aling kwintas? Nilingon ni Maggie ang mga alahas na nakadisplay sa salaming estante. Itinuro niya ang kwintas na pakay niya. Ayun o, yung may half-moon pendant na diamond. Anya, nakaturo pa rin ang daliri niya sa estante ng mga alahas. Nilapitan niya ng lalaki at pinakuha sa staff. Pagkuwan ay bumalik ito sa kanya, dala ang kwintas. Are you sure that's your necklace, miss? Pagkuwan ay tanong nito. Oo, iniwan niya ng lola kong namatay sa Paris. Ilang sandali siyang tinitigan ng lalaki. Who's your grandmother? And tell me everything about yourself. Anito. Ang pangalan po ng lola ko ay Emma de la Rosa. Maggie de la Rosa naman ang pangalan ko. 25 years old na ako, tubong bataan. It's you. May excitement na bulalas ni Loki. Ho? Mariing kumunot ang kanyang noo. Lumapit na sa kanila ang 2 gwardya. Sir, wag po kayo basta maniwala sa babaeng yan. Baka inuutulang niya kayo para makapagnakaw ng alahas. Sabi ng isang lalaki. Pinukol ni Loki ng mariing tingin ang lalaki. How dare you accuse my fiancé? Submit your resignation letter to your agency's HR. You're fired. Ani Loki na nagpawindang kay Maggie. Nataranta naman ng gwardya at humingi ng tawad. Pero hindi na ito pinansin ni Loki. Follow me, Maggie. Anito pagkuwan. Sumunod naman ang dalaga dito. Binati ito ng staff at natuklasan niya na ito pala ang CEO. Who sold this half-moon necklace here? Maya-maya ay tanong ni Loki sa lalaking staff na in charge sa mga alahas. Naghagilap naman ng papeles sa hawak nitong folder ang lalaki. Sir, wala rito ang record ng tinutukoy niyong kwintas. Ipinasa lang sa akin ang specification ng kwintas. Remove this necklace from the bidding today. I will buy it, but I want the seller's details. I will investigate. Utos ng CEO sa staff. Sige po, 1 million pa ang selling price ng kwintas na yan at ang starting price for bidding is 1.2 million. I'll take the original selling price. Yes, sir. Manghang natitigan ni Maggie ang black card na inabot ni Loki sa staff. Hindi niya maintindihan ang nangyayari pero aware siya na tinutulungan siya ni Loki. Let's go, Maggie. Maya-maya ayaya ni Loki sa kanya. Sumunod naman siya rito palabas ng gusali. Sir, saan po tayo pupunta? Tanong niya habang sinasabayan sa paglalakad ang lalaki. We're going home. Seryosong tugon nito. Sa bahay mo? Yes, ayaw mo ba? Sinipat siya nito. Pero bakit? You're my fiancé, right? Bigla siyang natawa. Nagsinungaling lang ako kanina para papasukin ng gwardya sa auction. Kailangan ko kasing mabawi ang kwintas. Binili ko ang kwintas mo.
Hindi ko naman sinabing bilhin mo yon. May pera naman akong pantubos. Napahinto si Loki at hinarap siya. Huminto rin siya at nakipagtitigan dito. Kinakabahan siya sa akalang hindi nito ibibigay sa kanya ang kwintas. May 1,000,000 po ako sa bag ko na pinagbentahan ko ng lupa. Anya, inilipat sa kanyang dibdib ang kanyang backpack. Napahilod sa sentido nito si Loki. Okay, we will talk later. Sumama ka muna sa akin sa bahay. Magagabi na at nagugutom na ako. Anito, nagpatuloy na sa paglalakad. Humabol si Maggie rito hanggang sa makarating sila sa itim na kotse. Pinagbuksan sila ng driver ng pinto sa backseat. Bakit isasama mo pa ako, sir? Hindi mo naman ako kilala. Bayaran ko na lang ang kwintas ko. Anya nang luna na sila sa backseat ng kotse. May isang tangka lamang ang pagitan nila sa isa't isa. Just call me Loki, Maggie. Anito. Tinitigan niya ito na may pagtataka. Hindi niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya kilala siya ni Loki. Ang kwintas lang naman ang kailangan ko. Babayaran ko yun at hindi mo na ako dapat isama pa sa kung saan. I know your grandmother, Maggie. Ha? Paano mo nakilala ang lola ko? I'll tell you later pagdating ng bahay. Anito at tuwid na umupo. Pumikit na lamang siya at umidlip. Natitigan naman ni Loki si Maggie na nakapikit. Maya-maya ay humimlay ang ulo nito sa kanyang balikat. Nang biglang nagpreno ang driver ay naalog ng husto ang kotse. Nagulat din siya nang pumiksi si Maggie at yumakap sa kanya. Nanginginig. May lindol! Tili nito. Niyakap din niya ito at hinintay na kumalma. Walang lindol, Maggie. Nasa kotse tayo at biglang huminto kaya naalog ng husto. Anya. Nahimasmasan din ang babae at dumistansya sa kanya. Niyakap nito ang backpack nito. Sorry, akala ko lumindol. Anito, balisa pa rin. Nahalata ni Loki na tila may trauma sa lindol si Maggie at bigla rin niyang naalala ang lola nito na nagligtas sa kanya sa isang hotel sa Paris noong lumindol ng malakas. Takot ka ba sa lindol, Maggie? Usisa niya. Oo, kasi halos lahat ng mahal ko sa buhay ay nawala dahil sa lindol. What do you mean? Ang lola ko, namatay siya sa Paris dahil sa malakas na lindol. Nagtatrabaho kasi siya noon sa hotel bilang cleaner. Ang parents ko rin ay namatay noong niyanig ng malakas na lindol ang bataan. Nakasakay sila ng jeep at nahulog sa bangin. Kwento nito. Sino na lang pala ang kasama mo ngayon? May kapatid akong babae pero nagtatrabaho siya rito sa Quezon City bilang nurse. Dito na siya nakatira. Magkasama ba kayo ngayon? Oo, pero ayoko magtagal sa bahay niya kasi hindi rin kami close. So, you just came here to claim your grandmother's necklace? Oo, at uuwi rin ako sa Bataan. Ano pang uuwian mo sa Bataan kung naibenta mo na ang lupa niyo ron? Marami kaming lupa na binili ni Lola. Meron pa sa Zambales. Sa Bataan ako pinanganak. Ang naibenta kong lupa ay yung dating sinasakan ng tatay ko. I see. Ilang taon ka na nga ulit? Muli tanong niya. 25. 4 years pala ang tanda ko sa'yo. Ano naman ang tinapos mong kurso? Graduate ako ng Fine Arts pero nag-focus lang ako sa farm namin. Marunong ka mag-drawing? Malapad itong umiti at tumitig sa kanya. At habang tinititigan niya si Maggie sa cute nitong mukha, ay biglang sumikdo ang kanyang puso. Morena si Maggie pero attractive. Typical Pinay beauty. Ang totoo, pangarap ko maging jewelry designer. Idol nga kita eh. Anito pagkuwan. Do you mean kilala mo na ako? Manghang untag niya. Oo, napapanood kita sa TV at nakabili ako ng jewelry brochure niyo. May mukha at pangalan ka ron. Napangiti si Loki at hindi napigil ng excitement. Natutuwa talaga siya sa mga taong humahanga sa kanyang kakayahan pagdating sa jewelry designs. Para kasi sa kanya ay isa lamang siyang amateur designer. How could you admire me? I'm not as good as my father, Maggie. Uy, ang gaganda kaya ng designs mo. Na-inspire ako sa'yo kaya inaral ko rin ng jewelry design. Dati kasi puro paintings at sculpture lang ang ginagawa ko. Thank you. But I'm thrilled to see your designs too. Naku, nakakahiya. Hindi maganda ang designs ko, Loki. There's no ugly art for an artist, Maggie. Every artist has its own style that only their fellow artists and art lovers can appreciate. Anya, para lamang maboost ang confidence ng dalaga. Salamat. May naisip akong drawing sa phone ko. Hahanapin ko mamaya. Lobat na kasi ang phone ko eh. Okay.
Pagdating sa kanyang bahay ay iginiyan ni Loki si Maggie papasok sa malawak na lobby ng dalawang palapag niyang bahay. Wow, ang laki ng bahay mo, Loki. Ikaw lang ba nakatira dito? Manghang-an ni Maggie. Umiikot ang paningin nito sa paligid. I have maids, but only one is on duty today. Anya. Maya-maya ay lumabas mula sa kusina si Manang Perla, ang matagal na niyang tagaluto. Nariyan ka na pala, Loki. Nagluluto pa lang ako ng hapunan. Nabasa ko ang text mo at sinabing may kasama ka kaya dinamihan ko ang ulam. Anang ginang. Okay lang po, Manang. Maaga pa naman. Anya. Sino naman yung kasama mo? She's Maggie, may fiancé. Nakangiting tugon niya. Nanlaki ang mga mata ng ginang. Maging si Maggie ay mulagit ang mga matang tumitig sa kanya. Bigla siya nitong nilapitan. Ay, Loki, seryoso ka ba ha? Ani Maggie. I'm serious. You're now my official fiancé. Wala ka namang asawa o boyfriend, di ba? Tugon niya na may ngiti sa mga labi. Naging uneasy na ang dalaga. Wala, pero bragging lang yung sinabi ko sa guardian na fiancé mo ko para malusutan ko sila. I know, but what happened earlier was not just bragging, but was made by destiny. Biglang humagikik ang dalaga. Naniniwala ka pala sa destiny? Pero wala akong intensyong guluhin ka, Loki. Hindi rin ako magtatagal dito sa Maynila. Konting damit nga lang ang dala ko eh. Sinuyod niya ito ng tingin. Saka lang niya napansin ang suot nitong bughaw na maong pants na merong drawing na sunflowers. Ang pulang blouse nito ay medyo kupas na. Noon ay hindi ako naniniwala sa destiny. But when I saw you, I assumed it was not just a coincidence. Huh? Hindi ko gets. Namilig ang mga mata nitong tumitig sa kanya. And he found her cute when acting innocent and curious. Maupo ka muna sa couch, Maggie. Tutulungan ko lang sa pagluluto si Manang Perla. Pagkuwan ay paalam niya. Tumango lang ang dalaga at numuklok sa couch. Tamang-tamang pagsapit ng 7:00 ng gabi ay nakapagluto na ng hapunan. Niyaya ni Loki si Maggie na kumain. Ginutom na ang dalaga kaya kaagad kumain pagkatapos manalangin. Paano mo pala nalaman na naibenta sa auction ng kwintas ng lola mo, Maggie? Usisa niya na bumasag sa katahimikan. Magkaharap silang nakaupo sa lamesa. Nung nakaraang linggo pa kasi nawala sa jewelry box ni Lola ang kwintas. At sabi ng pinsan ko, nakita niya ang kwintas sa auction. Nagtatrabaho kasi siya sa LNG auction bilang janitor, pero night duty siya, kaya wala siya kanina. Kwento nito. Binigay ba sa'yo ng lola mo ang kwintas? Hindi, pero habilin niya raw kay Papa na kapag nawala siya, ibibigay raw sa apo niya ang kwintas. Ilang taon ka ba nung namatay ang lola mo? 20 ako, pero 2 taon pa lang ako nung umalis si Lola papuntang abroad. Palipat-lipat siya ng bansa at bihira umuwi ng Pilipinas. Isang beses ko lang siyang nakita nung 10 taon ako. Naghiwalay kasi noon ng parents ko at isinama ako ni Mama sa Zamboanga. 18 na ako nung nagwalikan sila ni Papa, kaya tumira ulit kami sa Bataan. I see. Ang totoo, nakilala ko ang lola mo sa isang hotel sa Paris. Iniligtas niya ako nung lumindol at naipit ako ng tipak ng pader na gumuho. Talaga? Naroon ka rin pala sa hotel kung saan nagtrabaho si Lola at namatay? Oo. At bago siya namatay, binigay niya sa akin ng half-moon pendant. Sinabi niya ang pangalan niya. Lalabas na sana kami noon. Kaso natibag ang pader sa tabi namin at naipit siya. Pilit ko siyang tinutulungan kaso patuloy ang pagyanig. Ang huling sinabi niya, ingatan ko raw ang pendant at hanapin ko ang kabiyak na iniwan niya sa anak niyang lalaki. Pamana raw niya yun sa apo niyang babae. Hanapin ko raw ang apo niya na inilayo sa kanila ng nanay. Kwento niya rin na nagpawindang sa dalaga. Ako ba ang tinutukoy ni Lola na apo? Bakit? Isinama rin ba ng mama mo ang kapatid mo nang naghiwalay ang parents mo? Natigilan si Maggie. Tila may iniisip. Hindi ko maintindihan ang nangyari noon sa pamilya ko. Kasi nung naghiwalay ang parents ko, naghiwalay rin kami ng kapatid ko. Ayaw isama ni Mama si Madel. Siya ang kapatid ko na mas bata ng 3 taon sa akin. Pagkuwan ay kwento nito. Maging siya ay curious sa kwento ng pamilya ni Maggie. Maya-maya ay pansin niya na inaalis nito ang hipon sa ulam nito. Hindi mo ba gusto ang hipon, Maggie? Hindi na timping tanong niya. Allergic ako sa seafood, lalo na sa hipon. Anito. Oh, sorry. I should have asked you first about the food you can't eat. Nataranta na siya dahil napunta na sa sarsa at ibang gulay ang katas ng hipon.
May antihistamine ka ba? Tanong niya pagkuwan. Wala eh. Magpapabili muna ako ng gamot sa driver. Ito na lang ang ulamin mo. Inabutan niya ito ng adobong hita ng manok. Sige. Pagkuwan ay tinawagan niya ang driver at inutusang bumili ng gamot para sa allergy. Hindi naman maalis ang ngiti sa mga labi ni Maggie habang pumapapak ng hita ng manok. Paborito niya ang adobo kaya naparami ang kanyang kain kahit nangangati na ang ilong at mga mata niya. Allergic ka rin ba sa manok, Maggie? Tanong ni Loki. Tapos na itong kumain at sumisimsim na lang ng red wine na nasa kupita. Hindi, pero kasi nakakain ako ng gulay na sinahugan ng hipon kanina. Sorry, saan ka pa may allergy? Sa floral scent. So, you can stay in the floral garden? Umiling siya. Noted on that. Mahilig sa flowers ang mami ko, kaya pati rito sa bakuran ng bahay ko may tanim siyang bulaklak. Finish your food. Parating na rin ang driver na bumili ng gamot mo. Ipapahanda ko lang ang room mo, okay? Tumayo na ito. Hindi siya nakaimik at sinundan na lamang ng tingin ang binatang paalis. 3 araw na ang lumipas pero hindi pa binibigay ni Loki kay Maggie ang kwintas. Nabagot na siya sa bahay nito. Gabi na rin umuuwi ang binata at nahihiya naman siyang abalahin to. Manang Perla, nakaalis na ba si Loki? Tanong ni Maggie sa kawaksi nang makapasok siya ng kusina. Kagigising lang niya. Ay oo, may flight kasi siya papuntang Italy ngayon. Turan ng ginang. Ano? Di magtatagal siya ron. Hindi ko lang alam, pero sa tuwing pumupunta sa ibang bansa si Loki, madalas tumatagal siya ng 1 linggo ron. Humuso siya at nagpapadyak ng isang paa. Kainis! Bakit ba pinatatagal niyang pagbigay sa akin ng kwintas? Ano ba bang gagawin niya ron? Maktol niya. Bakit ba atat kang umalis, Maggie? Hindi ba dito ka na rin titira kasi magiging asawa ka na ni Loki? Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkawindang. Hindi pa rin kasi niya sineseryoso ang sinabi ni Loki na fiancé siya nito. Maya-maya ay humagalpak siya ng tawa. Hindi po totoong fiancé ako ni Loki, Manang. Tinulungan lang niya ako na mabawi ang kwintas ng lola ko. Giit niya, na maywang pa siya. Natigilan sa paghiwa ng kamatis ang ginang at tumitig sa kanya. Pero dinig ko kahapon, sabi ni Loki sa kausap niya sa phone, nagpapareserve siya ng hotel facility para raw sa engagement party niya. Nawindang na naman siya. Seryoso ka ba, Manang? Baka naman hindi akong tinutukoy ni Loki na fiancé niya. Kung hindi ikaw, bakit pinasukatan ka niya ng para sa damit mo at tiningnan ng size ng sandals mo? Namilig ang kanyang mga mata dahil sa hindi mawaring emosyon. Halos araw-araw ring nagpapabili ng damit niya si Loki. Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang dedicated si Loki sa pagtupad sa pangako niya sa lola ko. Halos 1 dekada na patay si lola eh. Anya, natitigan niya ang ginang nang mapansing nakangiti ito. Pansin ko, biglang nagbagong aura ni Loki simula nang dumating ka, Maggie. Hindi na siya parang walang paki sa paligid. Medyo dumagdal din siya. Ani Perla. Talaga po? Hindi makapaniwalang untag niya. Tumango ang ginang. Napangiti tuloy siya at biglang kinilig. Naghintay pa ng 2 araw si Maggie at nang dumating si Loki ay sinugod niya ito sa kwarto nito. Kinalampag niya ang pinto kahit bahagyang nakabukas. Who's that? Padaskol na tanong ng binata buhat sa loob. Ako to, si Maggie. Kailangan natin mag-usap ng masinsinan, Loki. May iritasyong tugon niya. Biglang tumahimik. Muli sana niyang kakalampagin ang pinto, ngunit may humilan yun kaya nawalan siya ng balanse. Ay, dibdibong malaki! Tili niya nang masubsob siya sa matipunong dibdib ni Loki. Maagap naman ang mga kamay nito sa pagyapos sa kanyang bewang. Natigilan sila pareho ng ilang sandali habang magkatitigan ang kanilang mga mata. Dinig niya ang lakas ng kabog ng dibdib ng binata na halos kasabay sa tibok ng kanyang puso. Bakit ngayon ka lang, ha? Nautal niyang tanong pero hindi maalis ang titig sa magagandang mga mata ni Loki. Gustong-gusto niyang titigan ng ilong nitong matangos na makitid. Lalo na ang mapupulang mga labi nito na medyo manipis at bumagay sa munting cleft chin nito. Sorry, naging busy ako nito mga nagdaang araw dahil madaming problema sa international branch ng kumpanya. Paliwanag ni Loki. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansing puting tuwalya lamang ang sapi nito sa ibabang katawan. Humihit siya patalikod dito.
Bakit ang dami mong abs? Wala sa wisyo niyang tanong. Kumisnod si Loki at bahagyang dumistansya sa kanya. I have a regular fitness routine. I want to stay fit and healthy. So I need to give time to my body. Sagot din ito. Sorry, hindi ko gustong makita ang katawan mo. Balis ang Anya. Bakit ayaw mo makita? Is my body not good enough for you? Do I need to work out harder? Matabang siyang ngumiti at muli ring hinarap ang binata. Ang ibig mong sabihin, hindi tamang basta na lang ako pumasok dito, tapos ganyan pang itsura mo. But you will be my wife, and everything I have will be yours, including my body. Magaan itong ngumiti, bagay na ikinagulat ni Maggie. Kumarap-kurap ang dalaga at tumitig sa gwapong mukha ni Loki. Gustong-gusto niya ang hilatsya ng mukha nito. Katunayan ay nagawa na niya ito ng portrait. Teka lang, bakit ba gusto mo akong pakasalan, Loki? Pagkuha na'y usig niya rito. Humakbang ito palapit sa kanya kaya umatras siya. Ngunit bumalya ang likod niya sa dingding. Napasinghap siya nang tuluyang makalapit si Loki at ikinulong siya sa magkabilang bisig nito. Naitukod nito ang mga kamay sa dingding. Honestly, I don't understand why I'm eager to take this fiancé thing seriously. Since I found out that you're Emma De La Rosa's granddaughter, I felt alive and excited. Hindi lang ako tumutupad sa pangako ko sa lola mo. I don't know what really matters to me right now, but I'm sure my decision to marry you is the right thing to do. Seryosong pahayag nito habang diretso ang titig sa kanyang mga mata. Napalunok siya ng laway habang nakikipagtitigan sa binata. Kung ganun ay, seryoso ka talaga na pakasalan ako, Loki? Yes, I am. And my family is already aware of it. Ano? Napamulagat na naman siya ng mga mata. Sandali, nabibigla ako. Anya sabay tulak sa dibdib ni Loki. Umatras naman ito. Ang totoo kaya hindi ko pa binibigay sa iyo ang kwintas ng lola mo kasi alam ko na uuwi ka na sa probinsya. Busy pa ako kaya hindi kita matutukan. But I already set a schedule for our engagement night. Anito, nagimbal siya. Hindi pa kasi siya handang magpakasal. Never pa nga siyang nagkanobyo dahil nakafocus siya sa business na iniwan ng kanyang pamilya. Bakit? Ayaw mo pa bang magpakasal, Maggie? Usig ng binata. Naglakad na ito patungo sa malaking closet. Kuwan kasi, hindi pa. Hindi ko pa nga nasubukan magkanobyo eh. Tura niya. Then what makes you busy enough to ignore men? Maganda ka naman. Mabait. Talented. Kasi nga busy ako sa farm. Nag-e-export na kasi kami ng mangga sa ibang Asian countries. May poultry business rin kami sa Bataan at Zambales. Ikaw lang ba namamahala sa farm nyo? Oo, at may pinagkakatiwala ang tao lang ako. What about your sister? Naku, may sariling mundo ang kapatid ko. Matapos niya makuha ang shares niya sa lupa ni Papa, umalis siya at tumira dito sa Maynila. Samantalang kung hindi dahil sa pera ng farm ay hindi siya makakapagtapos ng nursing. Kung umasta pa siya, parang anak mayaman. Pumalatak na siya. Hindi pa ba kayo mayaman? Ang dami niyong lupa ah. What I mean is, yung mayaman na halos hindi na nagtatrabaho at di katulong na katulad mo. Hinarap siya ni Loki na nakabihis na ng navy blue pants at t-shirt. Sinuyod na naman niya ito ng tingin. Tansya niya ay nasa 6 feet mahigit ang taas nito kasi matangkad ng 2 dangkas sa kanya. Samantalang 5 feet 6 inches na ang taas niya. Is that your definition of rich, Maggie? Tanong ni Loki. Oo. Lumuklok siya sa couch malapit sa pintuan at nagdikwatro. Sabi kasi ni Lola, ang mayaman ay yung hindi na kailangan magtrabaho para kumita ng pera at ang pera na nagtatrabaho para sa kanila. Patuloy niya. May point din naman ang lola mo. Some people thought wealth is just about money or assets. But for me, wealth is freedom for everything. Anong ibig mo sabihin? I mean, yung may financial freedom ka, may peace of mind, a healthy body, and most importantly, happiness and contentment. Maraming tao ang halos meron na sila lahat ng material na bagay sa mundo, but their soul and faith are empty. Once they feel like they are still incomplete, wealth is nothing but an illusion to them. Useless. Hindi namamalaya ni Maggie na napapanganga na siya habang nakikinig kay Loki. Nagulat na lamang siya nang mapansing kaharap na niya ito at marahang tinapik ng hintuturo ang kanyang baba kaya nagsara ang bibig niya. Are you hungry, sweetheart? Maya-maya itanong nito na pumukaw sa kanyang wisyo. Napakistot siya at biglang tumayo.
Oo, kanina pa ako gutom at mainit ang ulo ko. Anya, Bakit naman mainit ang ulo mo, Maggie? kasi nga ilang araw na ako rito at nababagot na ako. Kailan mo ba kasi ibibigay sa akin ng kwintas ni Lola? Baka multuhin na ako nun kasi nawala ang kwintas niya. Don't worry. After ang engagement party, ibibigay ko na sa'yo ang kwintas. Sasama ako sa'yo sa farm nyo. Ano? Hindi ba ako pumapayag sa kasala? Pero sabi mo, idol mo ako sa jewelry designs. Namaywang siya. Oo, idol kita. Pero hindi ibig sabihin crush kita at gustong pakasalan. Do you mean you're not attracted to me? Tumikwas ang isang kilay nito na katamtaman ng kapal. Ngumisi siya. Honestly, you're the most handsome man I've met, Loki. Pero hindi ko alam kung ano ba talaga nararamdaman ko sa'yo. Naiinis ako sa tuwing hindi ka nakikita. Pero sa tuwing kaharap naman kita, parang may humahabol sa akin. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Anya. I'll help you figure out what you really feel for me. For now, let's have dinner first. Anito at nagyaya. Nang lumabas si Loki ay kaagad niya itong sinundan. Pero hindi ko alam kung anong gagawin sa engagement. Baka mapahiya lang ako sa pamilya mo kasi hindi naman ako kasing yaman niyo. Palatak niya. You're underestimating yourself, Maggie. Magkano ba ang kinikita niyo sa farm monthly? Season na lang kita sa farm kung kailan lang may harvest ng mangga. Pero per season, kumikita kami ng 3 million pataas. Sa poultry naman, 1 million monthly. Ang mangga kasi, marami ring expenses, mula sa pag-aalaga ng bulaklak hanggang maging bunga. Biglang huminto si Loki kaya bumalya siya sa matigas nitong likod. Hinarap siya nito at inalalayan na huwag tumalsik. Natigilan siya nang maramdaman ng init ng kamay nitong humawak sa kanyang kanang braso. Bigla kasing sumikdo ang kanyang puso. Your farm business isn't doing badly, Maggie. You're rich too. Ani Loki. Seryosong nakatitig sa kanyang mga mata. Pero kumpara sa inyo, barya lang ang kinikita namin sa farm. Anya habang nakatingala sa gwapong mukha ng binata. You don't need to compare your situation to others, sweetheart. You won't have contentment kasi nakatingin ka lagi sa achievements ng iba. Our future depends on the results of our decisions, not on other people. Ilang sandali siyang tulala habang nagsisink in sa kanyang isip ang mga sinabi ni Loki. May bago na naman siyang natutuhan dito. Tama ka. Bilang inosenteng negosyante, mahirap talagang panindigan ng negosyo na niyakap ko lang bilang responsibilidad. Hindi ko naman kasi akalain na biglang mawawala ang parents ko. Minsan nga, naloloko ako ng mga tao na naging kasosyo ko. Anya pagkuwan. Kasi nga wala kang passion sa business. Your dream isn't aligned there. You see business as a mandatory responsibility to save your family's legacy. And it puts pressure on you. Pressure drains you and you lose interest in it because your heart is aiming for something different. Pero kung gusto mong magbago ang sistema sa buhay mo, kailangan mong mag-explore at tanggapin ang ibang opportunity na dumarating, katulad nitong sitwasyon mo ngayon. Ibig mo bang sabihin, mababago ang sistema ko once nagpakasal na ako sa'yo? Namimilog ang mga matang saan niya. Yes, but if you feel pressure about marrying me, we can delay the marriage and wait for you to be ready. Biglang na-excite si Maggie. Kapag ba nagpakasal ako sa'yo, pwede rin ako maging jewelry designer at magtrabaho sa kumpanya niyo? Oo naman. Mag-enroll ka sa design academy namin. Then your designs will become real jewelry. Wow, sige payag ako. Payag ka san? Na magpakasal sa'yo. Tipid na ngumiti ang binata. Okay, we will talk about it again after dinner. Let's go to the dining hall. Muli itong naglakad kaya sumunod siya rito. Biyernes ng gabi ay isinama ni Loki si Maggie sa family house nila dahil gustong makilala ng parents niya ang dalaga. Inaasahan niya na maiilang si Maggie. Ngunit nang makaharap nito ang mommy niya ay tila ba matagal nang magkakilala ang mga to. Nice to meet you po, mommy ni Loki. Ako po si Maggie. Nakangiting bati ni Maggie sa ginang matapos magmano. Wow, ang positive ng energy mo, Maggie. You're so cute. Excited ding ani Kelly, ang kanyang ina. Ang ganda mo po, at sure ako na mabait ka rin po katulad ni Loki. Ay, salamat. At hindi na ako magtataka kung bakit nagustuhan ka ni Loki. Napalingon sa kanya si Maggie na namimilog ang mga mata. Hindi po ako gusto ni Loki, Mommy. Gusto lang talaga niya akong pakasalan. Anito, ibinalik din ang atensyon sa kanyang ina.
Napahilot tuloy sa kanyang sentido si Loki. Mahigit 2 linggo na si Maggie sa bahay niya at ramdam niya na hindi pa ito nagkakaroon ng interes sa kanya. She's only after her dream to be a jewelry designer. Sabi po pala ni Loki, magaling din po kayong jewelry designer, Mommy. Totoo po ba yon? Maya-maya ay saad ni Maggie habang kasabay sa paglalakad si Kelly. Ay, oo. Nagmana sa akin si Loki. Ang daddy rin naman niya ay magaling mag-design ng jewelry, pero hindi siya nakafocus doon. Ani Kelly. Nabaling naman ang atensyon ni Loki sa kanyang ama na tila hindi natutuwa sa nangyayari. Saglit lang nitong binati si Maggie at nag-focus na sa pag-unbox ng package mula Italy. Dad, you didn't give me your opinion about Maggie. Anya, tinulungan na niya ito. What do you expect from me, Loki? Malamig na saad ni Leonardo, ang kanyang ama. But I like Maggie. You just like her because of her grandmother's will. No, since I met Maggie, I felt something special towards her. I understand, but your feelings are not enough to decide to marry Maggie. Bahagyang nanikip ang kanyang dibdib nang maramdaman ang pagkadisgusto ng kanyang ama kay Maggie. Don't you like Maggie, Dad? May hinampong tanong niya. I don't know her or her family yet, so I don't have the right to judge her. Ang sa akin lang, pag-isipan mo munang maigi ang tungkol sa kasal. Masyado ka mabilis. Baka nga hindi pa aware si Maggie sa totoong motibo mo. She looks innocent. I know, but I have a concrete reason for marrying Maggie. Nagpa-imbestiga na ako tungkol sa family background niya. She's managing their farm in Zambales and Bataan. She might not be smart in business, but her skills and dedication are enough for me to trust her. I won't ask for your approval, but please respect my decision, Dad. Tumayo ng tuwid si Leonardo at tinitigan siya sa mga mata. Kilala niya ang kanyang ama at pagdating sa pagdedesisyon ay napaka-perfectionist nito. Loki, as your father, I want you to have a stable future and to have a strong mind like mine. Naiintindihan ko kung bakit gusto mong pakasalan si Maggie. At thankful din ako sa lola niya na nagbuwis ng buhay para iligtas ka noon. Pero gusto ko munang matiyak na hindi masasayang ang effort mo sa pagpili kay Maggie. I support your decision, but I want you to sign the prenuptial agreement before the wedding. Ani Leonardo. Napabuga siya ng hangin. Hindi na niya ma-please ang kanyang ama tungkol sa usaping asset. Talagang mahigpit ito pagdating sa pera. Fine. As long as you're supporting me, I would be grateful. Thanks, Dad. Anya paggawan. Hindi na kumibo ang Ginoo at itinuloy ang ginagawa. Maya-maya ay nagtawag na ang kanyang ina para sa hapunan. Nagtungo na rin siya sa hapag kung saan naghihintay si Maggie. Ang dami namang food, Loki. Marami ba kayong miyembro ng pamilya? Ani Maggie habang nakaupo sa harap ng mahabang lamesa na puno ng pagkain. Tinabihan niya ito. 3 lang kaming magkakapatid. Nasaan ang mga kapatid mo? Ang bunso naming lalaki nasa bahay ng lolo ko. Madalas siya ron lalo na pag weekends. Ang babaeng sumunod sa akin nasa school pero baka pauwi na rin yun. Anya. Speaking of his sister, bigla itong dumating. Anong meron? Bakit narito si kuya? Tanong ni Lilith, ang kapatid niyang 24 years old at nag-aaral ng second course nitong business management. Bumibisita rito ang kuya mo kasama ang sister-in-law mo. Tugon naman ni Kelly, nakauupo lamang sa harapan nilang silya. Biglang namapit si Lilith kay Maggie at sinuyod ito ng tingin. Mabuti isinuot ni Maggie ang binili niyang lavender maxi dress. Nakaisang tali rin ang gabewang nitong buhok kaya maaliwalas ang muka. Is she the woman you mentioned before, brother? Tila nang uuyam na tanong ni Lilith. Maldita at mitikulosa talaga itong kapatid niya. Sopistikada rin ito, mahilig sa fashion. Inaasahan na niya na hindi kaagad dito magugustuhan si Maggie. Yes, Lilith. Tipid niyang tugon. Hello po. Nakangiting bati ni Maggie kay Lilith. Humalukip-kip si Lilith at nakataas ang isang kilay habang nakatitig kay Maggie. Since you're the first woman your brother introduced to us, I will not judge you. My brother is a perfectionist in some things, and I believe he has a good taste in women too. Anyway, I'm Lilith, your future sister-in-law. Nag-alok din ng kanang kamay nito si Lilith kay Maggie. Ikinagagala kitang makilala, Lilith. Ani Maggie, kinamayan din ng kanyang kapatid. Pagkuwan ay umupo na ito sa tabi ng kanilang ina. Lumapit na rin ang kanilang ama. Ako na po magpe-pray.
Voluntaryo ni Maggie na ikinamangha nila. Tahimik naman silang nakinig sa dasal ng dalaga. Thank you for the prayer, Maggie. Isinama mo pa ang kaligtasan ng buong pamilya namin. Ani Kelly pagkatapos ng maikling panalangin ni Maggie. Walang anuman po. Lahat po ng taong nagpapakita ng care at kabaitan sa akin, pinagdadasal ko. Ani Maggie. Ramdam ko na mabuti kang tao at ganoon din ang pamilya mo. Pero sabi ni Loki ay wala ng parents mo. Mag-isa ka na lang ba sa buhay? May kapatid po akong babae pero naligaw ng landas. Tumawa pa ng pagkakandalaga. Natawa rin si Kelly. Nasanay na rin si Loki sa pagbibiro minsan ni Maggie, pero lalo lamang siyang na-curious kung bakit puro negatibo ang kwento nito tungkol sa kapatid nito. May pakiramdam siya na hindi talaga maganda ang relasyon ng magkapatid. We're your family now, Maggie. We will give you the love you deserve. Maya-maya ay sabi ng kanyang ina na nagpangiti kay Maggie. Napatitig tuloy sa kanya ang dalaga. Pati po ba si Loki ay mamahalin ako? Pilyong tanong nito. Napailing si Loki at sinubuan na lamang ng maliit na hiwa ng karne ng baka si Maggie gamit ang tinidor. Uy, bakit mo ako sinubuan ha? Tanong nito pero inuyari ng pagkain. Para tumigil ka na sa pagdaldal. Tugon niya. Kinakausap ako ng mami mo kaya sinasagot ko. Mamaya ka na makipagdadalan kay mami. Okay. Basta kapag iginasal na tayo, magtatrabaho akong birang jewelry designer ha. Oo na, eat na. Muli niya itong sinubuan ng karne. Maya-maya ay nabaling ang kanyang tingin sa mami niya at kay Lilith na nakangiting nakatitig sa kanila. Ang daddy naman niya ay walang pakialam, busy sa pagsubo ng pagkain. What's the matter? Hindi na timping tanong niya sa ina at kapatid. Wala anak, natutuwa lang ako kasi bigla kang naging sweet at showy sa babae. Dati kasi puro trabaho lang ang inaatupag mo. Nibihira kang bumibisita rito sa bahay. Anang kanyang ina. Oo nga naman kuya. We noticed you have been distancing yourself from us since you became the company's CEO. You don't even date a woman. Akala ko nga hindi ka na mag-aasawa. Tapos ngayon biglang magpapakasal ka na. Sabad ni Lilith. He took a deep breath. Honestly, I didn't expect to enter married life before I turned 30. I just found the sign I'm waiting for. Anya. What sign? Panabay pang tanong ng kanyang ina at kapatid. Sinipat niya si Maggie na busy sa pagsubo ng pagkain. Tila hindi aware sa usapan nila. Pakiramdam ko si Maggie yung kailangan ko to convince myself to settle down and build my own family. Nakangiting tugon niya. Sa pagkakataong iyon ay nabaling sa kanya ang atensyon ng kanyang ama. Alam niyang nakikinig ito kahit mukhang walang pakialam. But what about Maggie? Does she feel the same thing towards you? Pagkuwan ay usig ng kanyang ama. Muli niyang tinitigan si Maggie. Wala pa siyang maramdamang sign na gusto rin siya nito, pero nahuhuli na niya ang soft spot nito, at kayang-kaya na niya itong paibigin. Maggie is just after her dream for now, but with me, she will realize what else matters to her soon. Confident niyang tugon. That's my son. Nagmana ka talaga sa akin, anak. Proud namang ani Kelly sabay kindat sa kanyang ama. Don't be so full of yourself, Kelly. Talent and skills na nga naman nasa ng mga anak natin. Sabad naman ni Leonardo. Huwag kang mayabang, Leon. Angil ng ginang. Napailing si Loki. Maya-maya rin ay kumislot siya nang sipuhin siya ni Maggie sa braso. Natitigan niya ito. Loki, ang sweet ng parents mo, no? Parang asaya nila palagi. Anito, pabulong. You're right. Hindi man palagi nagbabanding ang parents ko. Never silang nag-away ng malala. Nakuha mong ugali ng parents mo. Ang dad mo ay cold. Maligalig naman ang mami mo. Kaya ang resulta, perfect. Gusto ko ang personality mo, Loki. At ramdam ko na magiging compatible rin tayo. So, do you like me now? Usig niya rito. At hindi niya maiwasang wag ma-excite. Oo naman. Magtitiwala ba ako sa'yo kung hindi kita gusto? Tugon nito. I mean, do you feel something special for me? Anong special? Mariing kumunot ang noon nito. Like, you want me as your lover? Bigla itong tumawa ng pagak at banayad siyang pinisil sa braso. Ang totoo, hindi ko sure kung anong feeling ng in love. Alam kong kiligin pero kasi may mas malalim pa nun, di ba? Kinikilig ako sa pinapanood kong K-drama
Pero hindi ko alam kung ano ba talaga ang pakiramdam ng magmahal sa real life. Love is when you invest emotion towards the opposite sex. Yung kahit may flaws yung tao ay handa kang tanggapin at kaya mong mag-adjust sa personality niya. Love is also give and take, not just for self-satisfaction. Paliwanag niya base sa kanyang natutuhan mula sa parents niya. Oo, alam ko rin yan kasi napapanood ko sa K-drama. Pero ibang impact ng love in real life kumpara sa teleserye, Maggie. A real-life love story is more than a story. It's also part of survival and... Naudlot ang kanyang pagsasalita nang mapansin na nakatingin lamang sa kanya ang kanilang mga kasama. Maging ang daddy niya ay natutulalang tumitig sa kanya. May mali ba sa mga sinabi ko, guys? Maya-maya itanong niya sa mga kasama. You are indeed the big man now, son. Komento ng kanyang ama. Pwede ka na talagang mag-asawa, anak. Gatong rin ng kanyang ina. Si Rinat naman ay ngumiti lang. Okay, let's continue eating. Sabi na lamang niya at itinuloy ang pagsubo ng pagkain. Samantalang hindi na maalis ang ngiti sa mga labi ni Maggie nang maramdaman ang effort ni Loki na maipaintindi sa kanya ang larangan ng pag-ibig. Ang totoo'y aware naman siya kung ano yon. Wala nga lang siyang interest. Pero nagugustuhan ko na rin si Loki. Bulong niya habang nagliligpit ng kobyerto sa lamesa. Tapos na silang kumain lahat pero nagpaiwan siya sa hapag para tulungan ng mga kawaksi. Maggie, what are you doing? Tanong ni Loki na bumalik. Tumutulong lang ako sa pagliligpit ng pinagkainan natin. You don't need to do that. Uuwi na tayo. Sige. Nagpaalam na lamang siya sa mga kawaksi. Pagkuwan ay sumama siya kay Loki patungong salas. Nagpaalam na rin sila sa parents nito. Saturday next week ng engagement party ninyo ni Maggie, anak. Na-inform na rin namin ng daddy mo ang ibang kamag-anak nyo. Sa hotel ng Tito Lorenzo mo ang venue. Imporma ni Kelly na nakaupo sa couch katabi ni Leonardo. Thanks, Mom. Ready na rin lahat ng kailangan namin ni Maggie. Pero ang ibang requirements niya para sa kasalaya asikasuhin pa namin sa bataan. Ani Loki. Sige, samahan mo na lang si Maggie para hindi siya mahirapan. Opo, aalis na kami. Kumapit si Maggie sa kanang braso ni Loki habang palabas sila ng mansyon. As in, sa susunod na Sabado ng engagement natin, Loki? Hindi makapaniwalang untag niya sa binata. Oo, at kung may gusto kong imbitahin kamag-anak, welcome sila. Anito. Si Madel lang naman ang malapit kong kamag-anak dito, pero malabong pumunta yon. Insecure yun sa akin at ayaw niyang makita na gumaganda akong buhay ko. Baka nga hindi pa yun maniwala kapag sinabi ko na ikaw ang fiancé ko eh. Pero sinabi mo ba sa kanya na magpapakasal ka na? Oo, nung pumunta ako sa bahay niya at kinuha ang ibang gamit ko. Tinawanan pa nga niya ako eh. Wala raw matinong lalaki na papato sa akin kasi mukha akong manang at old-fashioned. Bakit naman ganun ang kapatid mo? Ano ba dahilan ng insecurity niya? Lumulan na sila sa backseat ng kotse. May driver naman sila. Kasi nga sa akin napunta ang farm at malalaking lupain ng parents namin. May nagawa na kasing last will si Papa na pinagbasihan din ng last will ni Lola. Sa akin nakapangalan ng 80% ng ari-arian ni Lola at ni Papa. Bakit hindi patas ang hatian ng mana? Hindi ko rin alam eh. Malaki rin ang halagang napagbentahan ng lupa mula sa share ni Madel. Pero hindi siya nakontento. Binili niya ng property rito sa Quezon City na halos 5 milyon. Binibigyan ko naman siya ng pera mula sa kita ng farm. Kung tutuusin, wala siyang karapatan sa kita ng farm kasi wala naman siyang ambag. Sa akin nakapangalan ng farm at ako ang nagpalago. Pero kung ginamit kong puhunan para maituloy ang operasyon ng farm na naudlot nang namatay ang parents namin. Kwento niya. You made the right decision, Maggie. Kung tutuusin ay malaking halaga rin ang napunta kay Madel. Ang mali niya lang ay hindi niya na-invest ng tama ang pera at mas pinili niyang lumayo kaysa tulungan ka. Maybe she held a grudge against you because of unfair inheritance partition. Hindi talaga maiwasang magkagulo ang pamilya dahil sa mana. Pero malinaw naman ang sabi ng abogado na ako magmamana ng farm. Marami na rin kasing nakuhang ari-arian namin si Madel. Pero sinayang niya lang. Inuna kasi niya ang luho. Nagbabayad pa yun ng katulong Samantalang ako, pantay ang buhay ko sa mga magsasaka at empleyado ko sa farm. Never akong umasta na parang bilyonaryo. But in reality, you can afford to live like a billionaire, Maggie. Uy, hindi ako bilyonaryo no. Ang pera ng farm ay hindi sa akin. Sinasahuran ko rin ang sarili ko katulad ng karaniwang empleyado.
Okay, I trust your mindset. You're just humble, kaya deserve mo ng special treatment. Anong special treatment? Mataman niyang tinitigan sa mukha ang binata. Saka lamang niya na-realize na lalong gumapo sa paningin niya si Loki. Napapadalas din ang kisdot ng kanyang puso habang kasama at kausap to. You're an angel in disguise, Maggie. At napagtanto ko na kung bakit ang bilis na hulog ng loob ko sa'yo. Masuyong pahayag ng binata habang nakatitig din sa kanyang mga mata. Nahuhulog ang loob mo sa akin? May pananabik niyang untag. Yes, can't you feel it, sweetheart? Pilya siyang umiti. Dapat ko bang saluhin ang nahulog mo loob sa akin, Loki? Pilosopong saad niya sabay tawa. Natawa rin ang binata at bigla siyang na-headlock ng braso nito. Naipit ang ulo niya sa matipunong braso at dibdib nito. Pero imbes na magprotesta ay kinilig pa siya. At nang mag-angat siya ng muka ay saktong yumuko si Loki kaya naglapat ang kanilang mga labi. Can I kiss you, Maggie? Tanong pa nito nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Pero hinalikan mo na ako eh. Anya. I mean, unintentional and passionate kiss. Paano yun? Maang niya pero nasasabik na ang kanyang puso. Like this. Muli itong yumuko at siniil ng marubdob na halik ang kanyang mga labi. Tuluyang nagwala ang kanyang puso at naudyok siyang tumugon sa halik nito. Naghiwalay lang sila nang magmaniobra na ng kotse ang driver. Sabado ng gabi ay excited si Maggie na isinuot ang cream dress na binili ni Loki. Ilang oras na lamang ay engagement na nila at naroon sila sa hotel ng tito ni Loki. Are you ready, Maggie? Tanong ni Loki nang makapasok ito sa hotel suite na inuuko pa niya. Oo, pero parang masikip ang damit sa akin. Anya habang pilit tinataas ang zipper ng kanyang dress sa likuran. Nilapitan siya ni Loki at ito na ang nagtaas ng zipper. Hindi mo lang maabot ang zipper kaya akala mo mahirap isara. Pabulong nitong sabi sa mismong tainga niya. Ramdam niya ang init ng hininga nitong bumubuga sa kanyang leeg. Bigla na lamang naghurumentado ang kanyang puso at tila bang musika sa kanyang pandinig ang tinig ng binata. Feeling ko'y tumataba ako kasi sumisikip ang mga damit ko. Palagi ka kasi nagpapaluto ng masarap na ulam kay Manang Perla eh. Amis niyang saad. Humisi rin ito at tinitigan siya sa muka, buhat sa malaking salamin na kanilang kaharap. You look better now. Before you were too skinny, Maggie. Anito, inayos pa nito ang nakalugay niyang buhok na kinulot sa dulo. Sa probinsya kasi bihira ako kumain ng karne. Kadalasan ay gulay at isda lang ang kinakain ko. Mahina akong kumain ng kanin, pero dahil masarap ang nilulutong ulam ni Manang Perla, napaparami ang kain ko, lalo na sa tuwing kasabay kita. Talaga? Sabi ni Manang Perla, mahina kang kumain kung mag-isa ka. Ngumiti siya at tumihit paharap kay Loki. Sinuyod niya ito ng tingin. Nakasuot ito ng black suit. Lalo itong gumapo dahil bagong gupit ang buhok at kaaahit lamang ang balbas at bigote. Ang totoo ay hindi pa rin ako makapaniwala na ikakasal na ako, Loki. Akala ko nga hindi na ako makakapag-asawa eh. Anya. Our marriage might seem surreal to others, but everything happening right now is planned. I meant it because I felt something special towards you, Maggie. Masuyong pahayag nito. Pero sabi ng kapatid ko, ambisyosa ako at baka raw ginagamit mo lang ako for business. Eh wala namang connection sa business ang kasal natin, di ba? Sinabi mo ba kay Madel na ngayon ang engagement natin? Oo, pero hindi siya naniniwala. Delusional lang daw ako at imposibleng makagusto sa akin ang sikat na anak na bilyonaryo. Kinabig siya nito sa bewang at banayad na hinata kaya napayakap siya rito. Just ignore your sister. The important thing is, you know the truth. Pero totoo ba na hindi mo ako mamahalin, Loki? Tumingala siya sa gwapo nitong muka. Who told you that? Kunot noong tanong nito habang nakatitig sa kanyang muka. Si Matel, at saka dinig ko sa kasabayan ko sa Design Academy niyo na nag-take ng exam last week. Imposible raw na pakasalan mo ako dahil sa love. Naisip ko rin na tama sila. Kasi diba tumatanaw ka lang ng utang na loob sa lola ko. Kaya naisip ko rin na baka may ibang motibo ka. Lalo't hindi mo pa binibigay sa akin ng kwintas. Maya-maya'y may dinungkot mula sa bulsa ng pants nito si Loki. Naglabas ito ng parehabang kaheta na itim at binuksan. Nasabik siya nang makita ang laman ng kaheta na kwintas ng kanyang lola. Dala mo pala ang kwintas ni lola? Manghang Anya.
It's not yours. Ito ang kapares ng kwintas na binigay sa akin ng lola mo bago siya namatay. Pero naisip ko na magpalit tayo as a proof of my loyalty and honesty to you. Nito, inalis sa kahon ng kwintas. Nasan pa lang sa akin? Itinago ko. Lumipat ito sa kanyang likuran at isinuot ang kwintas sa kanyang leeg. Hinawakan naman niya ang pendant at tinitigan. Kabiyak ngayon ang pendant ng kwintas ng lola niya. The party is about to start. Shall we go now, sweetheart? Pagkawan ni Annie Loki. Sige, iwan ko na lang ang bag ko rito, no? Anya. Ikaw ang bahala. Inalok nito sa kanya ang kanang braso nito na dagli niyang kinapitan. Pagkawan ay sabay na silang lumabas ng silid. Pagdating sa venue ng party ay namangha si Maggie dahil sa dami ng tao. Mga kamag-anak mo ba lahat ng bisita, Loki? Tanong niya sa nobyo. Oo, at ang iba'y business partners namin at kaibigan. Ako lang palang walang pamilya rito. Busy kasi ang staff ko sa farm, kaya hindi sila nakapunta. Naka-duty rin ang pinsan ko. Don't worry, you're part of my family now. Pagdating sa gitna ng ballroom hall ay nabaling sa kanila ang atensyon ng mga bisita. Congrats, cousin! Bati ng gwapong lalaki kay Loki. Saglit pang nagyakap ang mga to. Thanks, Kane. Where's Abel? Ani Loki. He's in California. Nakangiting tinitigan ni Maggie ang lalaki kaya nabaling sa kanya ang atensyon nito. Hi Maggie, I'm Kane, Loki's cousin. Pakilala sa kanya ni Kane. Hello, nice to meet you. Anya. May lumapit pang dalawang lalaki at ang isa'y mas mature. They are my cousins too, sweetheart. Si Kuya Allen ang naka-red suit at si Enzo naman ang naka-black. Ani Loki. Pinakilala ang mga pinsan nitong pinagpala rin sa kagwapuhan. Nangalay na ang kanyang pangakakangiti sa mga pinsan ni Loki. Ang laki pala ng pamilya Guerrero at tuwang-tuwa siya dahil pakiramdam niya ay may bago na siyang pamilya. Pagkatapos ng maikling seremonya ay nagyaya na si Loki na sumayaw. Okay ka lang ba, sweetheart? Tanong ni Loki habang tinitingnan siya sa muka. Oo, pero humihilab na sikmura ko. Tugon niya at nagreklamo. Hindi ka ba nagmerienda kanina? Nagpahatid ako ng snack sa suite mo ah. Kumain ako ng konti. Umidlip kasi ako. Okay, we will eat later after this dance. Tumango lamang siya. Isang linggo pagkatapos ng engagement party ay umuwi ng Bataan si Maggie kasama si Loki. Sumama rin si Lilith dahil gustong maranasang mag-harvest ng mangga. Umaga na sila nakarating sa Bataan. Nasaan ang mango farm niyo, Ate Maggie? Excited na tanong ni Lilith nang makababa sila ng kotse. Sa Zambales yon, turan niya. Ay, hindi pala to Zambales. Hindi, babiyahe pa tayo papuntang Zambales at malayo yun dito. Mga 3 oras mahigit ang biyahe. Dito ka talaga nakatira, ate? Oo, may poultry rin kami dito, pero maliit lang ang area kumpara sa Zambales. Pumasok na sila sa old-fashioned nilang bahay. 2 palapag yon pero yari sa matibay na kahoy ang second floor. Sementado naman sa ibaba. Wow, ang design ng bahay niyo ay parang panahon pa ng Kastila, ate. Ani Lilith. Umakyat na ito sa spiral na hagdan na yari rin sa matibay na kahoy. Tinulungan naman niya si Loki na magbuhat ng mga gamit nila. Hindi pa ipinapanganak si Papa nung itinayo ang bahay na to. Pinarenovate lang namin ng first floor kasi marami ng sira. Anya. Pumanik na sila sa second floor kung nasaan ng 3 kwarto. Iisang kwarto lamang ang ginamit nila ni Loki dahil ang isa ay gagamitin ni Lilith. Ang isa naman ay imbakan ng lumang gamit. Ito si Lola Emma, di ba, Maggie? Tanong ni Loki nang mapahinto ito sa dingding kung saan nakasabit ang portrait ng kanyang lola, na siya mismo ang gumuhit. Oo, at drawing ko yan. Proud niyang tugon. Manghang humarap sa kanya si Loki. I remember my portrait you made. I thought you just make charcoal portrait. Pero tong portrait ng lolo mo ay colored. May paghangang anito. Malapad siyang umiti. Ang unang ginawa kong portrait ni Lola ay gawa sa charcoal, pero itong isa ay ginamitan ko ng acrylic paint at canvas. Sinipat muli ni Loki ang portrait. I'm an artist too, but your skills are out of this world. You made different art genres perfectly and professionally. You impressed me with your jewelry designs too. Anito. Nakita mo na ang pinasa kong design sa academy? Excited niyang saad. Yes, and I know you can do better once you start learning in the design academy. I'm so proud of you, sweetheart. Even my parents were amazed by your talent.
Pakiramdam ni Maggie ay tumaba ng husto ang kanyang puso dahil sa papuri ni Loki. Pero maya-maya rin ay napaluha siya nang maisip na tanging ang lola niya ang naniwala sa kanyang talento noon. Hey, what's wrong? Natatarantang tanong ni Loki nang mapansin siyang umiiyak. Masaya lang ako kasi may mga tao nang naniniwala sa talento ko maliban kay Lola. Humihikbing wika niya. Bakit? Hindi ka ba sinuportahan ng parents mo? Umiling siya. Gusto kasi ni Papa ay mag-aral ako ng industrial engineering katulad niya. Si Mama naman gusto akong maging nurse. Sabi pa ni Papa wala akong mapapala sa kinuha kong kurso kasi raw mabagal ang pasok ng pera. Sabi rin ni Madel, pangit daw ang mga drawing ko at wala rang bibili. Si Lola lang talaga sumuporta sa akin. Kahit nasa abroad siya noon, tinatawagan niya ako at pinapakita ko ang drawings ko. Sabi niya ituloy ko lang daw ang pangarap ko at wag akong susuko. Tumigil akong mangarap nang nawala si Lola. Bahagyang kumalma ang kanyang emosyon nang maramdaman niya ang mahigpit na yakap ni Loki. Those people who didn't believe you just can't understand you. You need to find the right person and environment where you can showcase your talent. Mas naiintindihan na kita ngayon kung bakit hindi ka nag-e-enjoy sa business ng pamilya mo. Kasi nga hindi para ron ang desire mo. We all have dreams at masakit isipin na unti-unting naglalaho ang pangarap na yun dahil sa mga taong nagmamaliit sa atin. Take my dad's experience as a motivation, sweetheart. Ani Loki. Tumingala siya sa mukha nito at naalala ang kwento ng daddy nito na minsan nilang napag-usapan. Oo nga pala, katulad ko rin ng daddy mo na minaliit ng pamilya niya kasi mas pinili niyang maging jewelry designer. Anya. And Dad used his talent to build his own name in the design industry. He combined business and arts, kaya siya na ngayon ang pinakamayaman sa kanilang magkakapatid. Parents niya rin mismo ang unang nagbaliwala sa pinili niyang landas, pero nanindigan si Daddy. Napawi rin ang kanyang lungkot at naboost pa ang kanyang confidence. Simula nang nakilala niya si Loki ay nabuhay ang pag-asa niya na matupad ang kanyang pangarap. At napagtanto rin niya na iniibig na niya ang binata. Salamat Loki, lahat ng kulang sa buhay ko ay pinuno mo. Tama si Lola, balang araw makakatagpo ako ng taong susuporta at magmamahal sa akin. Ikaw na yon, at si Lola pa mismo ang nagbigay daan upang magtagpo tayo. Lumuluha pero nakangiti niyang saad. Matagal din kitang hinanap, Maggie. Kaso 2 letra lang ng pangalan mo ang nabanggit noon ng lola mo bago siya namatay. Pangalan niya lang din ang alam ko at ang address niya ay sa Paris. Inalam kong employment record niya sa hotel at migrated na pala siya sa Paris. Naging busy rin ako sa pag-aaral at trabaho kaya nawalan ako ng oras para hanapin ang pamilya ng lola mo rito. Itinago ko lang ang kwintas niya pero naniniwala ako na mahahanap ko rin ang apo niya. Good thing, nagpumilit kang makapunta noon sa auction para tubusin ang kwintas niya. Hindi bale, narito na tayo. Teka, baka gutom na kayo. Magluluto ako ng tanghalian natin. Anya pagkuwan. Tutulungan na kita. Ihatid muna natin ang mga maleta sa kwarto. Nang maihatid ang mga maleta ay bumaba na sila sa kusina. Dumating na rin ang caretaker na lalaki, dala ang maraming gulay at native na manok. Matapos makompleto ang requirements ni Maggie para sa kasal, ay nagtungo na sila sa Zambales. I can't believe you managed this huge farm, sweetheart. Ani Loki habang papasok sila sa malawak na farm mululan ng kotse nito. May driver naman silang kasama kaya sa backseat sila umupo. Katabi naman ng driver si Lilith na panay ang selfie. Tinutulungan din ako ng second cousin ni Papa na maalam sa farming. Anya. I see. Ilang hektarya itong farm mo? Nasa 15 hectares lang kasi naibenta na ni Madel ang parte niya na 5 hectares. Meaning wala talagang interes sa farm business si Madel. Wala. Ni magbunot ng damo, hindi nga niya alam. Pagdating sa villa na gawa sa light materials, ay excited na niyaya ni Maggie si Loki na bumaba ng kotse. Nakaschedule na ang harvest ng mangga kinabukasan kaya inunahan na nila. Pwede na bang mamitas ng mangga, ate? Atat na tanong ni Lilith. Oo naman, yun ay kung kaya mo. Madagda ang manggang hilaw at nakakapaso ng balat yun. Anya, magsusuot na lang ako ng gloves at jacket. Mababa lang naman ang puno ng mangga. Sige. Hinila na niya sa kamay si Loki at pumasok sila sa area ng ibang variety ng mangga. Anong mangga to, Maggie? Ang lalaki ng bunga. Tanong ni Loki habang nakahawak sa bunga ng mangga na binalot ng dyaryo. Manggang kalabaw ang tawag namin dyan. Malalaki talaga ang bunga niyan pero manipis ang buto.
Anya habang nagsusuot ng gloves na kinuha niya sa basket ng lalaking magsasaka. Kailangan bang hilaw na pitasin ng bunga? Oo, kasi mahihinog din siya. Hindi kami naglalagay ng gamot para mapadali ang paghinog. Kung mainit ang klima, mas mabilis mahihinog ang mangga. Pero dapat ma-harvest na to bago umulan. Anong mangyayari kung maulan na ng bunga? Magkakaroon ng damage ang bunga, madaling mabulok. Nag-iiba rin ang quality ng mangga. I see. At paano nyo napapanatiling mababa ang puno ng mangga? Marketed lang ang mga puno kaya mababa. At sinusundan namin ng trim para wag tumaas ng husto. Mas mabilis kasi magbunga ang marketing kumpara sa itinanim mula sa buto. Kumuha rin ng gloves si Loki mula sa basket ng lalaki. Binigyan din sila ng staff na gunting at malaking basket. Can we start picking the mango, sweetheart? Tanong ni Loki na may pananabik. Oo naman, tuturuan kita kung paano ang tamang pagpitas. Nilapitan niya ang binata at tinuruan. Maya-maya ay napatakbo si Loki sa kabilang puno. Hinabol niya ito. Napangiti siya nang mapansin ang saya sa mukha nito habang pinipitas ang hinog na bunga. Sweetheart, I found a ripe mango. Eksaheradong sabi nito. Kainin natin. Mas masarap ang bunga na hinog sa puno. Minsan medyo may asim na manamis-namis, pero madalas matatamis. Anya at humingi ng kutsilyo sa magsasaka. Nang makakuha ng kutsilyo ay lumuklok sila ni Loki sa lilim ng puno at binalatan ng hinog na bunga. Humiwa siya ng maliit at isinubo kay Loki. Ang tamis. Hatol nito nang matikman ng mangga. Kumuha rin ito ng maliit na hiwa ng prutas at inipit sa bibig nito. Iniumang nito yun sa kanyang bibig. Ginupo naman siya ng kilig pero idinaan sa tawa. Kumagat din siya sa prutas. Lalong nagwala ang kanyang puso nang tuluyang maglapat ang mga labi nila ni Loki. Tuloy ay hinalikan siya nito na kanya ring tinugon. Your lips are sweeter than the mango, sweetheart. Bulong nito nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Nagatungan ang kanyang kilig at muling sinubuan ng prutas ang binata. Nang maubos ang kinakain nilang mangga ay namitas na sila ng ibang bunga. Natagalan sila sa pagpuno ng malaking basket dahil madalas ang kanilang harutan. Aba, nakaisang basket na ako. Kayo kalahati pa lang? Ani ni Lit nang magawi ito sa kanilang pwesto. Si Loki kasi nang haharot. Amused na angil ni Maggie. Spare me, sweetheart. I'm just enjoying this once-in-a-lifetime experience. Sabad naman ni Loki na tuloy ang pamimitas ng bunga. Asus, pumapag-ibig ka lang kuya eh. Dinig ko ang malandi mong tawa kanina pa. Ani Lilit. Pinukol ni Loki ng mariing titig si Lilit kaya umiwas na ang dalaga. Kinagabihan pagkatapos ng hapunan ay nagpaiwan sa kusina si Maggie dahil nagligpit siya ng pinagkainan nila. Napagod ng magkapatid kaya nauna nang pumasok sa kwarto. Teka, nasan ang phone ko? Bulalas niya nang marinig ang tunog ng kanyang cellphone. Iniwan niya ang ginagawa at hinanap ang cellphone sa dining area. Natagpuan niya yun sa itaas ng ref. Kinuha niya yon at sinagot ang tawag ni Madel. Madel, himalang napatawag ka. Alam mo na bukas ang harvest ng mangga, no? Anya, inunahan na ang kapatid na alam niyang nakaabang sakita ng mangga. Oo, pero hindi lang yun ang dahilan kung bakit ako tumawag. Ani Madel buhat sa kabilang linya. Ano bang kailangan mo? Bumalik siya sa kusina. I confirm that you're really going to marry Loki Guerrero. O ano ngayon? Alam ko ng dahilan kung bakit ka pakakasalan ni Loki. Sinabi sa akin ni Uncle Errol, dahil daw yun sa kwintas ni Lola. Ano naman ang problema mo ron? Tumawa ng pagak si Madel. Huwag kang ambisyosa, Maggie. You took everything from me. Ang malaking share sa ari-arian ni Lola at ni Papa. Pati ba naman ang karapatan ko bilang biological daughter? Anong pinagsasasabi mo, Madel? Naging uneasy na siya. You're just adopted at hindi aware si Lola na ikaw ang adopted. You can't marry Loki, Maggie. Natigalgal siya at biglang nilamon ng kaba ang kanyang puso. Magsasalita pa sana siya ngunit biglang dumating si Loki. Pinutol na lamang niya ang tawag. Akala ko ba natutulog ka na, Loki? Balis ang untag niya nang makaharap ang binata. I can't sleep. Matagal ka pa ba riyan? Anito, nakasuot lang ito ng itim na pajama. Malapit na ako matapos. Hintayin mo na lang ako sa kwarto. Okay, iinom muna ako ng tubig. Nagbukas na ito ng ref at kinuha ang pitcher ng tubig. Pagkatapos uminom ng tubig ay bumalik din sa kwarto si Loki. Isang linggo pang nanatili sa Zambales sina Maggie bago sila bumalik ng Maynila.
Kinabukasan ng Lunes ay pumasok na sa opisina si Loki. Kapapasok lang niya ng gusali nang pinigil siya ng lalaking gwardya. Sir, may babae pong gusto kayong makausap. Importante raw. Anito. Sino siya? Madel de la Rosa raw po, kapatid ng fiancé niyo. Mariing kumunot ang kanyang noo pero pinahintulutan din ang babae na makausap siya. Pinasunod niya ito sa kanyang opisina. Good morning, sir. I'm Madel, kapatid ni Maggie. Batid ng babae na nakasunod sa kanya papasok ng CEO's office. I know. And what do you need? Anya sa malamig na tinig. Lumuklok siya sa harap ng lamesa. Alam kong pakakasalan mo si Maggie dahil sa utang ng loob mo kay Lola. At nalaman ko mula sa pinsan ni Papa na nag-assume kayo na si Maggie talaga ang biological granddaughter ni Lola Emma. Anito at tuluyang lumapit sa kanya. What do you mean by that? Tinitigan niya ang hawak nitong brown envelope. Gusto ko lang malaman mo na niloloko lang kayo ni Maggie. Ang totoo ay ampun lang siya at ako talaga ang biological daughter. Maggie's a desperate, ambitious woman. She even turned my parents against me. Kaya ako lumalabas na masama. Na-brainwash din niya si Lola kaya mas gusto siya ni Lola. Umigting ang panga ni Loki sa inis. Ngunit kailangan niyang maging professional. Do you have a proof of your accusations against Maggie? May gigil niyang tanong. Yes, I have a proof here. Anito, inabot sa kanya ang envelope. Kinuha naman niya yun at binuksan. Mga dokumento ang laman niyon na nagpapatunay na adopted lang si Maggie. Tungkol sa kwintas ni Lola, ninakaw yun ni Maggie at sinabi niya nawala. I'm sure nagsinungaling siya na may nagbenta ng pendant sa auction niyo. Pero way lang niya yun para makalapit sa'yo. Alam ko na matagal ka na niyang iniidolo. Kaya pinipilit niya ako mag-focus sa farm kasi gusto niyang umalis ng probinsya para maging jewelry designer. Sinabi sa akin ng tito namin na kaya inampun si Maggie ay dahil akala ng parents ko hindi sila magkakaanak at Enough! Putol niya sa palatak ni Manel. Tuluyan nang uminit ang kanyang ulo dahil naguguluhan na siya. I don't need your explanation, woman. I'll find out the truth myself. Get out! Asik niya rito. Tahimik namang lumisan ng babae. Samantala, hindi mapakali si Maggie matapos mabasa ang chat ng kanyang tiyo. Sinabi ang hakbang ni Madel upang masira siya kay Loki. Tanghaling tapat ay nagtungo siya sa opisina ni Loki ngunit assistant lamang nito ang kanyang nadatnan. Nasaan si Loki, kuya? Tanong niya kay Roy, ang assistant. Umalis po siya at may aasikasuhin daw. Turan ng lalaki na nakaupo sa couch. Hindi siya sumasagot sa tawag at chat ko. May problema ba siya? Mukhang stress si boss kasi mainit ang ulo niya simula pa kaninang umaga. May nakausap siyang babae na nagpakilalang kapatid mo raw. Impit siyang nagmura dahil sa gigil niya kay Madel. Hihintayin ko na lang si Loki rito. Anya pagkuwan. Umupo siya sa couch at sinubukang tawagan ulit si Loki, ngunit busy ang linya nito. 3 oras pa ang lumipas at nakaidlip na sa couch si Maggie. Nagising siya nang umingay sa paligid. Dumating na si Loki ngunit may kasamang Ginoon na nakasuot. Napamilikwas siya ng tayo at nilapitan ng binata. Loki, kailangan nating mag-usap. Anya. Ano yung papaliwanag mo, Maggie? You lied to me about your identity. Asik nito sa kanya, bagay na hindi nito nagawa noon. Nilamon na siya ng takot. Hindi ako nagsinungaling. Hindi ko alam na ampun ako. Wala namang sinabi yung parents ko eh. Hindi ako naniniwala sa ibang sinabi ni Madel against you. But I hate the way you lie. Hindi nga ako nagsinungaling, Loki. Pero kung ang mahalaga lang sa'yo ay ang pakasalan ng totoong apo ni Lola Emma, hindi ako kukontra. Ang sa akin na ngayon wala akong masamang motibo kung bakit pumayag akong pakasalan ka. But admit it, you just want to marry me for the sake of your dream to become a jewelry designer. Yan ba sinabi sa'yo ni Madel? She mentioned your reason to marry me, but I won't buy it because I trust you. I love you, Maggie. Mahal din kita. Kaya kita pakakasalan, Loki. Gumagaraligal na ang tinig ng pagtatapat din niya, ngunit tila hindi naintindihan ng binata. Go home and we will talk later, Maggie. I have an important meeting now. Nakakahiya sa bisita at dito pa tayo nagtatalo. Anito, umupo na sa harap ng lamesa. Nanikip na ang kanyang dibdib. Dinampot na lamang ni Maggie ang kanyang shoulder bag sa couch at tumakbo palabas ng opisina. Nang lulan na siya ng kotse ay naguunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Walang giya ka, Madel. Bakit ba ayaw mo ko maging masaya? Humihikbing ngunit may gigil niyang usal.
Sa inis niya inutusan niya ang driver na magtungo sila sa bahay ni Madel. Ngunit pagdating sa bahay nito ay walang tao. Naghintay pa siya ng ilang oras. Ma'am, magagabi na po. Hindi pa po ba tayo uuwi? Nag-text na si boss at tinatanong kung nasan tayo. Ng driver. Hindi na sila bumaba ng kotse at naghihintay lang sa tapat ng bahay ni Madel. Isang oras pa, kuya. Pauwi na si Madel mula sa ospital. Anya. Baka magalit na po si boss. Pauwi na raw po siya. Naisip naman niya si Loki. Kung kailan nagpasya siyang uuwi na ay dumating si Madel lula ng second hand nitong kotse. Bumaba na siya at kinalampag ang pinto ng kotse ng babae. Bumaba ka riyan, Madel! Gigil niyang asik. Bumaba naman ito at dagli siyang nilapitan. Aba, bigla ka atang sumugod dito, Maggie. Pinalayas ka na ba ng fiancé mong bilyonaryo dahil sa kasinungalingan mo? Hindi siya natimpi at sinampal niya sa pisngi ang babae. Hindi ako naniniwala na akong ampon dahil kamukha ko si Mama. Giit niya. Akmang sasampalin din siya ni Madel, ngunit hinuli niya ang kamay nito at itinulak ito sa balikat. Lalo itong nanggigil. I know hindi ko maniniwala, kaya nagpagawa ako ng peking dokumento na magpapatunay na ampun ka at para maniwala si Loki sa akin. You don't deserve him at wala kang karapatang maging masaya. Since bumalik ka kasama ang mama mo mula Zamboanga, nabaling na sa iyo ang atensyon ni Papa. Binaliwala na niya ako. Anito, inamin din ang totoo. Nanginig na siya sa gigil. Bakit may binunto ng galit sa akin, ha? Hindi ko kasalanan na maging anak ako ng parents ko. Nag-chat sa akin si Tito Errol. At sinabi niya ang totoo na ikaw ang ampon. Ikaw ang dahilan kung bakit naghiwalay noon sina Mama at Papa. Kasi iginiit ni Mama na anak ka ni Papa sa ibang babae. At sinabi lang na iniwan ka ng kung sino sa labas ng bahay namin. Hindi ko na inalam ang totoong dahilan ng hiwalayan ng parents ko. At ayaw rin nilang sabihin. Nag-assume na lang ako na magkapatid talaga tayo. Pero ikaw, never mo akong tinuring na kapatid. Lumuluhang pahayag niya. Naluha na rin si Madel. I used to live like a princess, Maggie, noong nasa Zamboanga kayo ni Mama. Kasi nakafocus lang sa akin si Papa. Pero na bumalik kayo, para na lang akong palamuti sa bahay. Inamin sa akin noon ni Papa na ampun lang ako, kaya masama ang loob ko. Ayaw rin sa akin ni Lola kasi akala niya itotoong anak ako ni Papa sa ibang babae. At lalo ako nagalit nung napunta sa iyo ang malaking share sa ari-arian nila Lola at Papa. Nabaling naman ang atensyon ni Maggie kay Loki na nakatingin sa kanila. Hindi man lamang niya namalayan ng pagdating nito at naibsan ng kirot sa kanyang puso nang maisip na narinig ni Loki ang usapan nila ni Madel. Maliliwanagan din to. Hindi naman kita pinagdamutan, Madel. Kahit nakuha mo na ang shares mo sa lupa, binibigyan pa rin kita ng pera mula sa income ng farm, kahit na sariling pera ko nang ginagamit ko ron. Sinuportahan pa nga kita sa pag-aaral mo, dahil para sa akin kapatid pa rin kita. Hindi ba dapat matuwa ka pa, dahil may pamilyang umampun sa'yo? May kapatid ka na kahit hindi mo kadugo, nagmamalasakit pa rin sa'yo, kahit naramdam ko na ayaw mo sa akin. Mahabang anya. Humagulgol si Madel. Sorry, Maggie. Nilamon na ako ng galit at inggit sa'yo, kaya naging desperada ako. Sorry rin kung ninako ko yung kwintas ni Lola at ibinenta sa auction. Na-depress na kasi ako. Makukulong ako dahil sa 1 milyong utang na ginamit sa operasyon ng kidney ng taksil kong boyfriend. Bigla na lang siyang naglaho matapos kong malaman na niloko lang niya ako. May ibang babae pala siya. Anito, umami na sa kasalanan at kamalasan. Ikaw ang nagnakaw ng kwintas ni Lola? Gigil niyang saad. Oo, wala lang kasi akong choice. Patawarin mo ko. Ikaw na lang ang pamilya ko na may concern sa akin. Ngayon na-realize mo na sa akin ka rin pala tatakbo sa oras na gipit ka na, Madel. Sa kabila ng kabutihang ginawa ko sa'yo, ginantihan mo ako ng kasamaan. Kung gusto mong mapatawad kita, mag-sorry ka kay Loki at aminin ang kasinungalingan mo. Anya, tumango si Madel at hinarap si Loki. Magsasalita pa lang ito ay pinigil na ito ng binata. I don't need more drama. I heard everything. Nagpa-imbestiga rin ako at kararating lang ng report about sa stolen necklace. You're the real culprit, Madel. Ani Loki sa matigas na tinig. Napaluhod na sa harapan ni Loki si Madel. Sorry, sir. Kung gusto niyo akong ipakulong, tatanggapin ko ang desisyon mo. Anito. I can't decide on that. Si Maggie ang masusunod. Siya ang ninakawan mo, hindi ako. Binalikan ni Madel si Maggie at nagmakaawa. Nahabag naman ang damdamin ni Maggie sa kapatid. Naramdam niya ang pagsisisi. Inakay niya ito patayo.
Bibigyan kita ng isa pang chance, Madel. Pero mangako ka na aayusin mo na ang buhay mo. Anya, promise, magbabago na ako, Maggie. I'm sorry, hindi na mauulit. Pangako. Anito at humagulgol. Niyakap na lamang niya ito at bukal sa loob ang pagpapatawad. Nang matapos ang problema kay Madel ay sumama na si Maggie kay Loki pa uwi. Saka lamang siya humagulgol ng iyak nang yakapin siya nito habang nasa backseat sila ng kotse. I'm sorry about my behavior back in the office earlier, Maggie. I'm just carried away by confused emotions. Uminit kasi ang ulo ko nang maisip na nagsinungaling ka sa akin. But I realized my real reason to marry you. I love you, and I will marry you, whoever you are. I knew everything you showed me wasn't a lie. Paliwanag ni Loki. Totoo ba yan? Hindi lang ba dahil sa utang na loob mo kay Lola kaya mo ko pakakasalan? Untag niya nang kumalma ang kanyang emosyon. Tinitigan niya sa mga mata ang binata. Yes, love matters to me. Kahit sa unang pagkikita pa lamang natin ay ramdam ko na mamahalin kita. Lihim din ako nagpa-imbestiga tungkol sa pamilya mo. Pero dahil mabagal ang proseso ng investigasyon, naunahan tayo ni Madel sa pagmanipula ng impormasyon. She faked the documents about your identity. At kanina ko lang natanggap ang totoong detalye. Mabuti nag-chat sa akin ng driver mo at sinabi ko nasan kayo. Pinuntahan ko kayo agad. Saktong naabutan ko kayo ni Madel na nagtatalo. Napangiti na siya. Takot na takot ako kanina na baka tuluyan mo akong itaboy, Loki. Oo nga pala. Naalala kong sinabi mo kanina sa opisina. Totoo bang mahal mo na rin ako, sweetheart? Nakangiting usig nito. Oo, mahal talaga kita, Loki. Noong una, hindi ko pa na-realize yun. Pero sa paglipas ng panahon, naramdaman ko na lang na gusto na kita. Kasi naman sobrang bait mo sa akin. Mabait din ang pamilya mo kaya naging mas komportable ako. Natakot ako na baka hindi mo na ituloy ang kasal natin. Hindi pwedeng hindi matuloy ang kasal natin, Maggie. Nakaset na ang schedule ng kasal. Ampun ka man o hindi, pakakasalan kita. Dahil ikaw naman ang minahal ko. Kailan na tayo magpapakasal? Last week of this month. Ihanda mo na lang ang sarili mo. Handang-handa na ako, sweetheart. Then let's move on and prepare for a wedding, okay? Okay pa sa okay. Humagigig ang binata. Pagkuwan ay yumuko ito at siniil ng halik ang kanyang mga labi. Sabik naman niya yung tinugon. Ilang linggo lang ang lumipas ay ikinasal din sa simbahan sina Loki at Maggie. Tuluyan ding umayos ang relasyon ni Maggie kay Madel. Dumalo rin ito sa kanilang kasal at nakatagpo rin ng matinong boyfriend. Hindi nagtagal ay biniyayaan din sila ni Loki ng malusog na anak na lalaki. Paminsan-minsan ay umuuwi sila sa Bataan at Zambales para bisitahin ang farm ni Maggie. May mga mapapagkatiwalaan naman silang mga tauhan doon, pero gusto rin nilang magbakasyon sa probinsya kasama ang anak nila at minsan ay ang magulang at mga kapatid ni Loki. Wala nang mahihiling pa si Maggie dahil natupad na niya ang pangarap na maging jewelry designer at may bahay ng isang Loki Guerrero. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.